Education Pathways Bill inaasahang maaprubahan sa Kamara sa susunod na linggo. Samantala, hati naman ang pananaw ng ilang mambabatas hinggil sa kontrobersyal na Proposed Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live. Angelique, bago ang panibagong session break ng Kamara ay inaasahang maipapasa na sa ikatlo at huling pagbasa. Ito ang isang panukala para sa sektor ng edukasyon na tinatawag na Education Pathway Bills. Git na isa sa mga may akda nito, kapag tuluyang naisabatas, inaasahang makatutulong ito para sa pagpapalawak ng job opportunities para sa mga kabataan. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo, na isa sa mga pangunahing may akda ng House Bill No. 11213 providing education pathways for basic education students, matapos ang pagpasa ng panukala sa ikalawang pagbasa nitong Miyerkules, sa susunod na linggo inaasang maipapasa na rin ito sa huling pagbasa ng Kamara. Sa ilalim ng Education Pathway Bills, aamyendahan ang kasalukuyang education program para makapili ang mga junior high school student kung anong education pathway ang nais nila na makatutulong sa pipiliin nilang karera. Inaasahan ni Romulo na kapag naisaayos ang sistema sa kasalukuyang K-12 program, mas maraming oportunidad ang mabubuksan para sa mga mag-aaral at makatutulong din ito sa ibayong pag-unlad ng bansa. Dito, ang sinasabi natin, hindi na dapat wala ng strands, wala ng tracks, at wala na masyadong maraming subjects. Ang dapat ituro lang, kasi ang pinaka-importante naman ay functional literacy, handa yung bata pagdating niya ng kolehiyo. So ang sinasabi natin, dapat ang ituro lang dyan na mandatory, yung general subjects ng first year college. Para may pagkakataon, kasi pinahaba na rin natin ng 2 taon, may pagkakataon naman na makredit yon sa depending na sa kolehiyo na papasukan niya or university, makredit yung English 1, History 1, yun lang po. Pero again po, pwede pa rin magkaroon ng mga electives. Bukod dyan, ukol naman sa kontrobersyal na Proposed Prevention of Adolescent Pregnancy Act na magpapatibay sa Comprehensive Sexuality Education Program sa bansa, iba-iba naman ang pananaw ng mga kongresista. Nakapasa na ito sa Kamara pero sa ngayon, muli itong pinag-aaralan ng mga mambabatas. Sinasabi po natin sa kanila, pag-aralan sana, at sa Lunes po, magkakaroon na naman ng committee meeting, yung pangalawang committee meeting, para magre-report back naman ng DepEd, para ano pa talaga yung basihan nila for implementing. Kasi kung hindi talaga pwedeng RH law lang parang hindi ako maniniwalang RH law lang. Kasi adolescent lang nakasulat doon. Tapos papaliwanag nila yung training, papaliwanag rin po nila dapat yung consultations. Kasi po napaka-importante rin dito. Ang nais lamang po nito ay mas palawakin pa at i-complement kung ano ang nasa reproductive health law. Gusto natin na maayos yung curriculum, hindi po totoo na tuturuan natin yung mga bata na sila, ganyan. In fact, maraming mga studies yung nagpapakita na habang hindi pa nga formally natuturuan yung mga kabataan ng mga concepts related to their bodies, ganyan, ay pwedeng mag-engage sa mga risky activities ang mga kabataan. Kaya mas mainam pa nga na merong proper guidance sa kanila. Angelique, hanggang sa unang linggo ng Pebrero ang sesyon ng Kongreso bago nga ang panibagong break para bigyang daan yung election period. At ang sinasabi ng mga kongresista bago nga ang panibago nilang session break, inaasahang marami pa silang maipapasa sa huli at ikatlong pagbasa para nga na naglalayon na mapaunlad pa ang bansa. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.